na naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. of detention and the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of the illegal. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Hello, 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 hello. Okay. Hello po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyong magandang umaga sa Pilipinas at magandang gabi dito sa United States of America. Today po din, um, yung nangyayari po ngayon sa China. Apparently po, ang isang purge o yung pagtatanggal ng mga top general dito um, sa People's parang Liberation Army or PLA dito sa China at ito ba ay makakaapekto sa West Philippine Sea? Ano magiging epekto nito sa China? Maaari mag-epekto nito sa geopolitics dito sa Asia. Kaya po kailangan na pag-usapan po natin ito dahil po napakalapit po sa Philippines at dahil po sa ating konting pagre-research, pagsusuri ng mga facts, galing po sa iba't ibang article, sa mga news articles na lumabas at sa statement po ng isang ex-CIA official po ito ay sinummarize po natin at bibigyan po natin ng reaksyon at pansin. Ito pong mga napag-usapan dito about po sa nangyaring ito last week sa China. Before anything else po, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon, first muna, no, mag-start muna tayo dito. Okay. Dito sa statement ng ex-CIA officer at pinaliwanag niya po dito ano ang maaring maging implikasyon at ano ang nangyayari sa loob mismo ng gobyerno ng China. Marami po kasi alam niyo po siguro balik muna tayo before we go over sa China, sa nangyari ngayon sa China. I just wanna go back dito sa Philippines. Ako po ay isang proponent ng malayang pamamahayag, pananalita, freedom of expression. Marami akong napapansin, marami akong na-observe na mga iba't ibang vlogger, iba't ibang political analyst, government official, pag-intindi sa politika natin ay nakabase sa pagiging pro-China. Even if sabihin nilang sila ay pro-Filipino, mas namamayani sa kanila yung pagiging pro-China. Bakit po? Kung makikita nyo po, marami mga statement na maririnig tayo sa iba't ibang mga maimpluwensyang tao. Ang sinasabi nila, yes, we are pro-Filipino. Pero kapag inalam mo at tinanong mo at kinalatis mo ang kanilang mga statement, ang lagi nila paulit-ulit na sinasabi, oo, mahina ang Pilipinas. Remember, ano po ba importante? Hindi ko naman po sinasabi na malakas ang Pilipinas sa China. Pero what I am saying is, the more that the messaging you are saying to the public na mahina tayo, hindi tayo mananalo sa China, wala tayong kakayanan gawin ang mga bagay na ito against sa China. Kung tayo ay magrereklamo about sa West Philippine Sea, kung tayo ay may sasabihin about sa West Philippine Sea, ano nangyayari? Yung messaging paulit-ulit mo sinasabi, it's a mere propaganda. At ano nagiging propaganda nito? Napapasok sa ating pag-iisip, sa pag-iisip ng mga Pilipino na talaga mahina ang Pilipinas. Tatandaan niyo, ang Pilipinas po ay hindi mahina. Yes, panglabas na kaanyuan. Mahina ang Pinas. Bakit? Kasi ang sinasabi nila is that wala tayong kanyon or wala tayong mas malalaking barko. Totoo yun. Ang pakikipaglaban kahit po sa West Philippine Sea, yung nakikita natin sa karagatan. Ang sukatan kung tayo ay mahina o hindi. Meron po tayong diplomasya, meron din pong social media. Maraming paraan para tayo ay lumaban sa bansang China. Pero dahil sa mga influencers, sa mga maimpluwensyang tao na ito, ulit-ulit sinasabi na ang Pilipinas ay mahina, kaya't wag na tayong lumaban. Napanalunan natin sa arbitral award noong 2016 ay
papel lamang at hindi na kailangan pang ipaglaban. Ito yung mga example o halimbawa, mga sinasabi nating nagbabalat kayong pro-Pilipino pero technically pro-China. Kaya sinasabi ng iba, ito na yung makabagong porma ng mga makapili. Nagbabalat kayo pro-Pilipino pero hindi naman. So, ingat kayo. So, going back dun sa main topic natin. Ano ba yung main topic natin? It's about yung nangyayaring purging o yung pagtatanggal dito sa mga makapangyarihang opisyal China dito sa loob ng kanilang Politburo or Political Bureau sa Chinese government. Bakit ito napakalaki? Maraming mga sabihin na nating propagandista dito sa Pilipinas ang hindi naniniwala sa issue na ito kahit nang inopen up ko po ito last week, hindi po na ng mga tinatawag nating magagaling, matatalino, na sinasabi nila hindi nangyayari ito sa China at ang China ay malakas. Dadagdagan po natin ng additional facts. Ang China po, malakas siya sa panlabas. Pero dahil sa mga nangyayari lately at sa discontent ng mga Chinese people at miski yung mga Chinese general sa military, there is a growing discontent sa pamumuno ni President Xi dito sa China. Kaya po nangyari itong malakihang purge ng mga top-ranking generals ng PLA. At kung makikita niyo po dito, isa sa prominente na tinanggal President Xi ay si General Zhang Yuxia. Sino ba si General Zhang Yuxia? General Zhang Yuxia is kung titignan po natin ang Chinese government, siya po ay parang next in line to be the next president ng China. Also, kumbaga sa network, meron din siyang vast network ng kanyang mga um, mga connections. Yung network at saka yung influence niya is mas napakalaki. Like surrounded siya sa buong system ng Chinese government. And ano pa ho ba ang qualification niya at ang ano po yung na-research natin na yung kanyang pagkakakilanlan? Una, isa siya sa top general ng People's Liberation Army, second in line for President Xi Jinping. Isa din po siyang war hero sa Vietnam. Meron din po siyang sabihin na nating huge network sa army or sa military na tinatawag na power player daw po, Chinese government. Isa din po siya na anak ng founder ng China. If I'm not mistaken, he is a son of, baka magkamali ako, correct me if I'm wrong, a son of Mao Zedong. Pero I'm not sure, just correct me. I'm just guessing. Kasi yan yung narinig ko sa article. Baka mali ako. And then also, sa party system ng Politburo sa China, General Zhang Yuxia ay same or equal stature sa party ng CCP sa China as President Xi Jinping. Isa sa mga dahilan daw po na lumabas nung ating nire-research tong issue na to, isa daw po sa mga lumabas na dahilan kung bakit pinurge ang karamihan ng mga top general dito sa China, it's because of meron daw pong namumuong coup d'etat na ililid ni General Zhang Yuxia against President Xi Jinping. At isa daw po sa mga dahilan na ito ay dahil daw po sa tangkang pag-i-invade ng China sa Taiwan. Ini-disagree nila General Zhang Yuxia kasi daw po they don't have the ability or the capacity to invade Taiwan. Kaya po nagkakaroon sila ng issue and President Xi Jinping wants a total domination of the country of Taiwan. Pero dahil sa mga general, they do not agree on that situation. Lumaki na lumaki yung mga disagreement within the political circle which is connected si General Zhang Yuxia at saka si President Xi Jinping. At lumaki na lumaking discontent na ito ay lumaki at naimpluwensyahan yung mga top-ranking generals dito sa China. Meron din po lumabas dito na ito daw po yung mga charges against General Zhang Yuxia. Una, working with CIA. Ang balita daw po sa loob is the General Zhang Yuxia
is nagli daw po ng China's Intercontinental Ballistic Missile Force and nuclear program sa Amerika. Kasi guys, tandaan nyo, ang pagbebenta ng mga top secret na projects like nuclear program or yung interballistic missile program ng isang bansa, especially China, kung ito man totoo po 'no, importante natin malaman that this is a top secret, or confidential, matter between countries. Especially kapagka malaking bansa 'yan, importante kasi kung magkaroon ng giyera at nalaman ng kalaban mo, especially United States, yoong mga kakayanan mo pandigma, siyempre there's a greater advantage and there's a greater risk with China na matalo sila. So, yun yung isa sa mga binabato sa kanya ngayon because he is under investigation. Second, suspicion of corruption. And ito yung dalawang pinakamalaking, charge na ibinato sa kanya. Ang problema lang kasi this is just an article outside China, sinasabi pa rin dito sa article na 'to, this might not be credible kasi po napag-alaman from the inside, yung mga sources from the inside of Chinese government, that President Xi Jinping is trying to solidify his power by getting all the government power ng, pagkokontrol ng People's Liberation Army sa China through instead of, delegating it to his general. Parang gusto niya makuha yung pinakakapangyarihan ng Chinese army on his own hands. Kaso nga lang ang nagiging problema because of this, selfish na, um, vision towards controlling the whole PLA army under his own hands, kakaroon ng pakunti-kunting hindi pa konti-konti, unti-unti at paraming-parami mga discontent towards President Xi Jinping within the military side ng Politburo. Kasi 'di ba sa government kasi ng China, sa CCP, meron kasi yung mga ating military group and the non-military group. And ang sinasabi dito sa report, the non-military group, yung parang discontent doon sa gusto na kapangyarihan ni President Xi Jinping na kontrolin ang PLA. Tapos doon naman sa military group, discontent sila kasi mas pinupush ni President Xi Jinping yung invasion of Taiwan na alam naman nila they don't have so far. Sabi nila, the capacity to do it right now. Parang yun yung sinasabi nila. And then, papakita ko po sa inyo itong slide. Sana may, sana makita nyo po ito. Okay. Dali lang po, share. Ayun. Ano ba ito? Okay. Ayan. May papakita po ako sa inyo na ito po yung slide na nakita po natin upon researching these materials. Kung makikita nyo po dito, so far, ito po yung military purge na ginawa po ni President Xi Jinping. Makikita nyo dito yung mga pangalan. Nakita nyo po dyan, so si President Xi Jinping is yung chairman ng military body ng Politburo ng CCP sa China. Ang natira na lang po dito is si President Xi Jinping as the chairman at si Zhang Shengmin na miyembro at general doon sa CCP government. Kung makikita nyo po dito, other people were expelled, removed, or under investigation. At ang sabi nga dito that this is the most powerful generals sa loob ng military ng China. At kung makikita nyo dito, almost lima sa pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang general sa kasalukuyang ranggo sa PLA at saka sa Politburo, makikita nyo po dito, talagang nawala, in short, nawala sa posisyon or under investigation. At another reports that we are looking at is sabi dito, these people na na-expelled, removed, hindi lang daw po parang corruption. Nakikita nila dito that due to Zhang Yuxia plan to have a coup d'etat against President Xi Jinping. Influensyahan niya itong mga general na ito, na itong mga general na ito yung sinasabi sa report, pagpapa-ouster sa president, which is President Xi Jinping.
Also, another thing too na last year, and si former Defense Secretary na si Li Shangfu, nakikita, natanggal daw po because of corruption. Parang ipinalalabas ngayon sa China that Li Shangfu, nakikita niyo po diyan, ay member ng Politburo ng China, sinasabing may connection daw po kay Zhang Yusha about corruption. Kaya daw po para nakikita nila that there is a high corruption stake dito. Tinanggal din si Li Shangfu last year, which is the defense secretary. Okay? And then parang sinasabi nila dito, there's a guilt of association, nakikita nila. Okay, right now po, sa ating pagkakaintindi, China is under uh, China is under the level 1 readiness alert, if I'm not mistaken. Ano ba 'yun? Andito eh. Pero dadagdag ko dadagdag ko yung information na yan later. Pero ang another question dito is ano daw ang epekto ng pagbabago-bago na ito at pagtanggal ng pakapangyarihan at makapangyarihan at maimpluwensyang general sa China. Ito po ay nakakagulat sa international scene. Kasi kung totoo ang sabi-sabi sa loob na itong mga tinanggal na 'to ang patanggalin or i-ouster si President Xi Jinping, ito po ay nagpapakita lang na ang Chinese government ay ano po, paunti-unti nang nasisira. And alam po natin, even in the history of Philippines, part ang part natin sa military, malaki yung nagiging epekto nun kapag may nangyaring destabilization, epekto nun sa government system. Especially sa atin, democracy pa tayo. What more sa kanila, di ba? Communist party sila. Yung influence ng military talaga sa government structure nila, sa government system nila, talagang malaki. Ano ang pwedeng gawin ni President Xi Jinping dito? Based sa nakita nating report, kailangan niya daw po maghanap ng mga bagong successor. Ang problema dito is this, marami po itong si General Zhang Yusha, napakarami niyang network of cabal of people na influenced by him throughout the entire military of the PLA, yung People's Liberation Army. Ang dami niyang influence. So parang tinatry daw po ni President Xi Jinping tanggalin lahat ito. Sa paanong paraan? Based sa nakita natin dito, President Xi Jinping was asking for all the military personnel cell phone, and sabi daw po yung iba daw sinususpend na basta may makita lang daw po na may parang koneksyon kay General Zhang Yusha, natanggal cellphone kapag may text or merong mga messaging na parang pagpapatanggal kay President Xi Jinping, sinususpend or under investigation. And this is for the entire PLA, from the highest general to the lower ranks. Ganun daw po niya pinupurge ng ano po ba yung saan po ba nakaparehas itong PLA? The PLA is controlled under CMC, Central Military Commission. Sa Amerika, kung may mga nakikinig po sa atin, ito po ay kalintulad ng Joint Chief of Staff sa Amerika. So yun ang ginagawa niya ngayon, pinupurge siya from general up until to the lower rank, kung sino yung may connection kay Zhang Yusha. So ano ngayon ang nakikita nating epekto naman nito sa People's Liberation Army, like the entire network niya? Ang sabi dito, there is increasing destruction of moral, at saka yung leadership nagka-crumble. Kasi syempre, kung tinagal mo yung pinakamataas na general at yung iba pang mga general, second in command, diba? Sino yung susunod? And ang masakit dito, ang sabi ng karamihan ng mga security analysts, who knows yung politics sa China, is para magiging rubber stamp, yung susunod na papasok na general. Wala namang pipiliin si President Xi Jinping na general na magiging against sa kanya, just like Zhang Yusha, di ba? So ang pipiliin niya yung mga general na oo sa kanya, which is what people are saying kapag pumasok ito deliberately, itong mga general na gusto malapit sa katotohanan na maaaring makita na natin yung invasion ng Taiwan. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, President Xi Jinping is pushing the narrative to actually invade Taiwan. Sila General Zhang Yusha is saying we don't have the ability, even the capability to do that. Yun yung para nagiging contention nila. So far, ang nakikita natin sa ground sa ngayon, wala pang action from the Chinese government.
to invade Taiwan. Pero marami ng report nearly around 2017 that they were saying that that was the year that they were trying to invade Taiwan using the I think using the pro-China government official, pero hindi sila nag-succeed, especially yung babaeng presidente ng Taiwan. She is really leaning towards United States. So hindi nila nagawa 'yon. And right now, alam niyo naman kung nasaan ngayon ang China nagfo-focus, 'di ba? Sa Philippines, dito sa West Philippine Sea. Pero marami tayong pag-uusapan about diyan. Ano tawag dito? So sa China daw po na isa sa mga reports na nakita natin dito, ang sabi nila sa China, common practice na daw kapagka tinatanggal yung mga opisyal ng gobyerno o ng militar sa China, common practice na daw na magmula doon sa tinanggal na opisyal hanggang sa pamilya, kapatid o kamag-anak at kamag-anak, kapatid, pamilya at nung mga kaibigan pati connection nila, lahat po yun pinupurge. Hanapan po ng Chinese government, lahat ng mga contact nito sa personal side nitong mga opisyalis na nahanap daw po nila, sinisift through nila lahat ng mga connection at usually parang kinakasuhan or tinatanggalan ng posisyon o kung nasa private side, under investigation. So parang talagang kinikitil nila yung karapatan, ika nga, nung mga connected dito, especially sa mga natanggal na nasa posisyon. At ang sabi dito is that sa China daw po, ang sabi dito, if you don't confess everything, you get an execution sentence. Pero pag nagsalita ka daw at may marami kang sinabi, ang ipapataw sa iyo ay life sentence. So in short, whether or not magsalita ka man o hindi ng nalalaman mo, kung for example, connected ka kay General Zhang Yusha na under investigation ngayon, istenggahan ka ng Chinese government. Pagka daw wala ka nasabi, di ka nag-confess, ang ipapataw sa iyo ay execution sentence. Pero kapag may sinabi ka daw, life sentence lang. Hanggang matindi ang batas sa China. Kaya po yung mga nagsasabi, mga pro-China political analysts at saka mga vlogger, tatandaan nyo po, no? Dito lang po sa Pilipinas may freedom of expression. Kung sasabihin po na mahina ang Pilipinas, hindi po mahina ang Pilipinas. We have a high resolve, malakas po ang Pilipinas at wala po tayong problema sa gobyerno. Ang nag-iingay lang naman halos yung mga gustong patumbahin ng presidente, patumbahin ng gobyerno, pero hindi naman nagbibigay ng kaparaanan para masolve ang political issue natin. Kaya sinasabi ko po sa inyo, if you're thinking na malakas ang China, I'm telling you right now, buong gobyerno ng China sa loob because of this situation. Kasi hindi mangyayari ito at hindi mapag-uusapan ito sa international scene kung hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa gobyerno ng China. Okay. So anong mangyayari dito ano ang nakikita natin na maaaring mangyari dito sa mga tinanggal na maimpluwensya, makapangyarihang general ni President Xi Jinping? Ang nakikita ko po dito, one is maybe etong mga opisyalis ng gobyerno na to, especially itong mga general na to, maaari silang mag-defect. Ang nangyayari daw po kasi sa di-defect ng mga Chinese officials, usually, at paliwanag ng ex-CIA official, ang paliwanag niya dito is, pag nagdi-defect daw po yung mga Chinese officials, usually, they offer services. Like for instance, sa CIA, sa Amerika, they offer wide range of services like, magdi-defect ako sa Amerika, ito yung sasabihin ko, and then, ang sabi ng ex-CIA official, nagbibigay ng package deal ang Amerika dito sa mga nagdi-defect. Depende kung ano daw yung ibinibigay nilang sikreto or confidential files. Like for instance, bibigay sila ng package for immunity o residency, or sometimes hindi fini-freeze yung mga account nila offshore. Meron din daw po dito na parang sinasabi nila na nagbibigay ang Amerika ng nakalimutan ko yung term, kinukuha nila yung family, tapos yung connected sa kanila, sa China, kinukuha, dinadala sa Amerika, tapos binibigyan sila ng ibang pangalan, tapos talagang binabago lahat. Depende daw po kung anong information na ibibigay nila sa CIA dito sa Amerika.
Sunod naman 'no, pag-usapan natin regional security. Based sa mga nakikita natin at napag-aralan natin this past 3 days sa mga pupuwedeng mangyari dito sa West Philippine Sea especially, ang sabi dito is, si President Xi pa rin ay magiging matigas pa rin sa kanyang, pamumuno dito sa West Philippine Sea, dito sa South China Sea, which is apparently nandito ang Malaysia, Philippines, ang Vietnam na meron tayong mga claimant at tayo ay mga claimant dito sa, South China Sea and also dun sa Sea of Japan na may claimant din ng Japan, 'di ba? Ah, ang ano daw po yung rason bakit kailangan pa ring maging, matatag pa din yung tayo ni President Xi Jinping dito sa international waters. Ang paliwanag po dito is, guys tatandaan niyo po, kung mahina at naipapalabas 'to sa international scene na mahina ang isang mundo about sa kanilang government, ano ang other way for them to sabihin na natin na ipakita na malakas sila. Siyempre using propaganda. Siyempre yung President Xi sa kanyang party na maaaring nawawalan na siya ng impluwensya sa kanyang mga party sa kanyang gobyerno, eh magpapakita siya ng ibang paraan na parang sasabihin, "Oh, mas malakas ako dito sa international scene natin. Gagamitin ko ang West Philippine Sea because Philippines is smaller than China. Gagamitin ko yung propaganda ko against this country." And alam po natin, even China, even Japan, where Philippines and Japan were already saying that the Chinese government is using propaganda. They're paying a lot of money. They're influencing a lot of people, government officials or influencers within these countries para po sirain ang gobyerno inside. Kasi 'di ba tatandaan natin, ang labanan naman po ngayon hindi naman sa paramihan ng barko, hindi naman sa bomba. Ang labanan ngayon is sa public space, sa social media. So, ang sabi nitong XCI official, mas titindi ngayon ang pagpopondo ng China headed by President Xi Jinping para doon sa mga influencers to actually bakbakin inside ng mga government, especially Philippines and Japan, which is they have a high stake of national interest dito sa dalawang bansa na ito. Kasi daw po parang ang paliwanag dito, eh, ito lang yung paraan niya eh. Para talaga ma-push na yung stance niya towards his party na malakas pa rin siya, being the president of China. This week, if I'm not mistaken, meeting ang Prime Minister ng United Kingdom at sa April naman of this year, si Trump at tsaka si Trump from United States, magkakaroon sila ng meeting with President Xi Jinping. Isa po sa pinag-uusapan dito in the international scene, ang sinasabi nila is, with this two meeting na paparating with China's President Xi Jinping, pag-uusapan kaya dito ni President Trump yung nangyayari sa South China Sea, yung mga claimant na bansa, yung sa British Prime Minister, pag-uusapan ba nila yung stand ng EU pagdating sa Ukraine war at pagdating sa incoming na probably invasion ng China sa Taiwan. Bakit napaka-importante po nito, no? Paliwanag ko lang ng konti. Una, geographically, importante pong malaman natin ito. Bakit? Because of this propagandista na walang humpay araw-araw binabanatan ng gobyerno, binabanatan ng Pilipino, mahina ang Pilipinas pag tayo lumaban sa China, tatandaan nyo, that's how propaganda works. Paulit-ulit nilang sasabihin sa inyo na hindi kaya ng Pilipinas, wala tayong kakayanan, matatalo. Paulit-ulit nila kung sasabihin yan. Anong nangyayari sa sa public discourse? Hindi natin na nako-correct yung ganong idea. Hindi natin nako-correct yung ganong pagsasalita. Tandaan nyo, tulad ng sinabi ko kanina, Philippines is mas malakas po sa China. Hindi ko sinabing barko o tangke. Hindi. We are more stronger than China because we have allies, because we have our own result. Marami po tayong mga government officials na pro-Pilipino, true and true. Even Japan and Australia at EU what we had won in UNCLOS is maging skeptic po kayo, itanong nyo po saan tayo mahina
At alamin niyo po bakit ba nila lagi sinasabing mahina tayo. 'Pag may narinig po kayong gano'n, please maging skeptic po kayo. Kasi that is another propaganda ng mga pro-China na nagsasabing pro-Filipino And then also, last January 26, inilabas ng isang pahayagan, Newsweek, sabi dito sa title na yon na there is a coup d'etat na ginagawa po ng mga top general, yung pinag-usapan natin kanina, dahil daw po ang pinaka-issue daw po is ang gusto ni President Xi Jinping magkaroon ng unilateral na kapangyarihan sa gobyerno ng China. This was dated January 2026. As na general at mga officials sa China, sila ng notice that they are all in question kung saan sila parang saan sila lumilinya ng kanilang political belief. Kung sila ba'y lumilinya sa President Xi Jinping, o lumilinya sila doon sa mga sabihin na nating anti-president. Ano po ba ang pwede maging issue 'di ba? Siyempre, it might weaken yung stance ng China sa international scenes. Kung makikita mo, ang projection kasi ng China, they are the best. Sila yung pinakamagaling, sila yung pinakamalakas. Pero because nakikita natin that there is a weakness within the government of China na nakikita natin in the political scene. Nakikita natin that even China has disadvantages within their ranks. Okay. And then also, ang tanong din ng mga siguro mga security analysts dito is, paano daw po lumabas ito outside China? Kasi alam natin, within the Chinese government, napakatindi ng kanilang security pagdating sa mga leaks inside the government ng China. Talagang matindi ang crackdown nila doon. Pero bakit to nag-leak? Ang paliwanag dito ng is geopolitical security analyst na may alam sa loob ng China is kasi ang katotohanan daw sa gobyerno ng China, marami na talagang issue. Na-try lang i-cover up ng gobyerno sa pamamahala ni President Xi Jinping. Pero ang dami na daw issue na dapat na pag-usapan within the public space sa China. Pero dahil nako-cover up, hindi to na pag-uusapan. One example na sinite na dito, yung sinabi na total population ng China. Yung I think nilabas last year or 2 years ago, na lumalabas na parang may discrepancy na 5 to 15 million na numero ng population ng China. Ito ay minanipula ng gobyerno ng China para ipakita na they are growing population. Pero nung dinouble check ito, lumalabas that there is a discrepancy of 5 to 15 million China kung ano sasabihin nila. Kaya yung sinasabi natin na paano kung may nag-question, everything should be official coming from the Chinese government. Kaya tinan mo, walang mga nagtatanong, wala nagiging skeptic, 'di ba? Kapag nagkakaroon sila ng press conference from the government itself, laging one direct answer lang. Tas yun lang. Kung may mga question, ibinabalik lang doon sa answer. That's how tight yung gobyerno nila pagdating sa pagbibigay ng information. Pero ngayon, nakikita natin that there is uncertainty within the government. Kapag pinag-uusapan ng military, especially sa gobyerno ng China, napakalaki po ng impluensya niyan pagdating sa politika. Kasi sa kanila, parang it's a combination of the military and the non-military people na miyembro po ng Politburo or Political Bureau. So, ang sabi dito, that yung general na under investigation ay may connection daw po sa tatlong pinakamatataas na government general sa PLA, which is si Wu Yanan, Southern Commander, Huang Ning, Northern Commander, at si Fang Yongxiang, Director ng Central Military Command Office. Ito yung sa parang sabihin na nating 3 ranks na pinakamataas sa PLA. Bakit importante ito? Kasi kung ikaw mag-i-invade o ikaw may plano, i-silence yung mga kaaway mo or mag-i-invade ka ng another country, kailangan mo syempre ng impluensya dito sa mga matataas na opisyalis na to. So parang if I'm not mistaken, itong tatlo na to, they are under the scrutiny ng gobyerno ni President Xi Jinping. There might be under investigation or baka matanggal sila sa ranggo nila. Kasi alam niyo po sa China, wala silang patawad.
when they want to sentence you for some reason at may nakita sila agad-agad, they will sentence you into execution or life sentence. Xi Jinping is ready to fight even within his party. At lumalagay dito that nasabi niya that General Jiang at si Liu Zhenli, another high-ranking general, nagpaplano po talaga na magkaroon ng malakihang kudyata against President Xi Jinping. And ang banner daw po na ginagamit nila is saving the party and saving the nation. Ang masakit lang dito is, alam naman natin, kapag sa isang kudyata, kahit dito sa Pilipinas, nung nagli-leak na kudyata, magtataka ka, paano nalalabas yan sa public space? Siyempre may nagli-leak. Most definitely, ang leak is yung mga close doon sa mga taong nagpaplano o nag-mobilize ng kudyata. And kapag nalilik ito agad bago pa ito mangyari, ano nangyayari? Fail yung kudyata, nalalaman ko sino yung nagmo-mobilize or nagpa-plan ng coup, and then nagwi-weekend, tas usually pinakukulong, 'di ba? Pinakukulong o tinatanggal sa posisyon itong mga nagpaplano na ito. And ganito daw po 'yung nangyari dito sa dalawang pinakamataas na general. Ang sabi pa dito, President Xi Jinping pagkatapos ng January 26, nung nagsimula siyang mag-purge, inorder niya daw lahat ng military officers from high-ranking general up to the lowest ranking soldier ng PLA. Inorder niya po lahat ng cellphone nila na i-check ng kanilang gobyerno at para daw po malaman kung meron silang leak information at kung sila'y connected dito kaila General Zhang at General Liu Zhenli. So, yun nga, he was saying here, yung January 26 ay umpisa pa lang po ng purge. At nakikita niya dito that there will be a massive purge of high-ranking officials hanggang sa pinaka-lower rank ng military officers of the PLA. Tulad ng sinabi ko kanina, i-share ko sa inyo, right now po, matinding information na nakakala po natin online. PLA or the People's Liberation Army ng China ay under level 1 combat readiness. Ano po ang ibig sabihin nito? Daw pong probability that there is a high chance of an growing international tense situation of a foreign war that is getting to start. So, ang ibig sabihin daw po ng PLA Level 1 Combat Readiness, lahat po ng mga opisyales, pati mga reservists po, ay naka-alerto sa nakaambang giyera pang-international dahil po sa nangyaring purge na ito. Eksperto, pagka daw po naka-level 1 ang PLA ng China, lahat daw po ng mga PLA officer ay naka-duty na 24/7. Ang kanilang depensa ay naka-fortified na po. Reserve units po ay, ang question nga lang dito is timing. Kaya nangyari ito nung pinurge nila yung dalawang pinaka-mataas na opisyales ng military force nila sa China. So ano ibig sabihin nito? It means to say, napakalaki pala talaga ng discontent kay President Xi Jinping nung una pa lang, specifically coming from PLA or yung People's Liberation Army. So it means to say, kung sasabihin ni President Xi Jinping bago pa mangyari itong investigation na ito niya invade ang Pilipinas, o yung mga general niya ay pumapalag sa kanya kasi hindi na nagtitiwala sa kanya, wala nang kagustuhan na siya'y maging presidente. Pero bakit itinaas sa ganitong emergency level? Because yung lawak at extent. Ito, paliwanag to ng CIA officials. Kasi yung lawak at extent daw po ng discontent ng mga military officers kay President Xi Jinping. Tulad ng sinabi ko kanina, one example is nung pindilit ni President Xi Jinping 2017 na i-invade ang Taiwan, pero these generals were saying wala tayong ability at saka capability to actually go to Taiwan. Kaya parang nahinto yung proseso. And then, after na nagkaroon ng election sa CCP, presidente si Xi Jinping at nagkaroon siya ng mandat, parang nagkaroon sila ng ruling sa CCP na parang siya yung magiging president for life. Kaya parang nagkaroon ng malaking discontent. Ayan. Dito sa gobyerno ng China. O, di ba? Ano pa ba? So another article na nakita po natin, it's from Jamestown Foundation. Ito daw po, nailabas nilang article online. These are information
coming from Chinese officials within. Sabi dito na ah, maraming matataas na opisyal ng military ang openly nagdi-discontent o hindi gusto ang pamamalakad ni President Xi Jinping right now. Yun nga, one one example yung kasasabi ko lang yung about sa Taiwan. And then, isa pa sa sinabi dito ni Tom Clifford ng Kiev Post. Sabi niya dito that President Xi Jinping was pushed para i-invade ang Taiwan dahil daw po nung upo si President Trump for the second time around, nakita niya that President Trump wala naman masyadong ginawa. Hindi naman niya ganun literally sinuportahan ang Ukraine towards giyera sa Russia. Hindi naman natin nakita yung combat troop ng Amerika na tumulong sa Ukraine to fight off Russia. Nagkaroon siya ng idea daw po. And this is sourced within the government of CCP. Nagkaroon ng idea si President Xi Jinping na kung lalabanan niya ang Taiwan, there is a definite way that kung ano mangyari sa Ukraine, mangyayari din sa Taiwan. Pakikialaman ng Amerika yung issue ng China versus Taiwan. Kaya parang pinupush ni President Xi Jinping even before na natapos yung pagkapangulo ni Biden dito sa Amerika, na pinupush niya ang Chinese military to invade Taiwan. Kaya daw po pinupush siya ng pinupush. Ang problema nga lang, even this general were saying they don't have the ability to do it. And this is coming from inside, sources from inside. Okay? And then also another article na nabasa natin, galing po kay Amy Hawkins. Ito po yung sa pahayagan ng The Guardian. Sabi niya dito, ang plano daw po talaga, and this is incoming, and this is one of the plans of President Xi Jinping. By the year 2027, ano pa daw po ang mangyari? They will invade Taiwan. Kaso ang problema nga lang dito, if they will invade Taiwan, hindi ka makakuha ng mga general na aayon sa iyo at hindi mo mafo-fortify yung kapangyarihan mo, mahihirapan i-push na naman ni President Xi Jinping yung kanyang iniisip na invasion. Ito, the only way po i-push itong 2027 invasion sa Taiwan is magkaroon daw po ng absolute power President Xi Jinping ng China at makuha niya yung unilateral na kapangyarihan, both military and non-military side ng Politburo, para daw po yes sir sa kanya, rubber stamp everything he wants, and one of which is yung, and sabi din dito that sa loob daw po, President Xi Jinping is parang paranoid na daw sa mga nangyayari, especially sa dami daw po ng mga discontent na military officer, and even sa loob ng Politburo, yung mga non-military officers na nasa loob ng Communist Party, discontent na daw po doon sa ginagawa ni President Xi Jinping. Kasi para lumalabas daw po na based sa mga recent studies, ang ekonomiya ng China magmula na umupo si President Trump, security-wise, influence ng China na akala ng lahat dito sa Venezuela, datakpe si President Maduro, hindi naman pala totoo. Di ganun katindi ang influensya, diba? So, ang daming mga issue na binabato kay President Xi Jinping at I think yung pag-purge ng mga high-ranking official dito sa People's Liberation Army, bibigay lang ng senyales na ang gobyerno ng China is damaged or weakened. Pero syempre, ito naman po makikita lang natin after few days. Pagka natanggal na itong mga official na to, meron ba talaga magkakaroon ng kudeta or meron magiging fallback dito sa mga tinanggal? Kasi parang sabi ko nga kanina, ano mangyari dito sa mga tinanggal na to? Usually, they offer their services sa Amerika. They give information, they leak information to American government, confidential information sa Chinese government. Okay, so tapos na tayo dito sa pag-uusap natin dito sa issue sa loob ng Chinese government. Ngayon, tatalon tayo dito sa Malampaya. Alam niyo po guys, nung lumabas itong issue na to sa Malampaya East 1 gas field dito, correct me if I'm wrong, kung malapit siya sa Palawan or another island sa Philippines. Po ang naging geopolitical effect po nito, coming from Washington sa Amerika, dito sa Philippines sa Manila, at saka sa China sa Beijing. Ayun, sa Palawan pala. Kasi po, ito pong Malampaya ay nakapaloob po sa Philippine EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagkaroon po ng opinyon ang China at nagkaroon din ng opinyon ng Amerika about this explored
Malampaya East 1 gas field. Pag-usapan po natin yan. Sa China, sa side ng China, na magiging issue ito if the Philippine government will start exploration at upgrade or development ng Malampaya East 1 kasi nandoon siya, nakapaloob daw siya sa contested water or territory dito sa South China Sea. Ang sabi ng Amerika dito, wala kaming pake kung anong problema ng China sa Pilipinas. But our stand is, we will increase our support and security sa Pilipinas. Paigtingin daw po nila ang defense treaty to the Philippines. Magkakaroon din sila ng malawakang programa na tinatawag nilang Open Indo-Pacific uh, International Law. Kung saan daw po dito, ipupush nila yung naratibo that the Philippines won the 2016 Arbitral Awards at tutulungan po nila ang Pilipinas to develop itong Malampaya. Kasi tandaan nyo po, one part lang po yung exploration. Pero yung to develop, magkaroon ng oil rig, magkaroon ng facility para makuha itong oil na to, na natural gas, produce ito at magamit, it will take time. Kaya yun ang sinabi ng Amerika that they will increase their support. At sabi dito, American stance daw po is itong maritime issue can be withheld by the Philippine government. Pero sa American side, walang intimidation from the Chinese government. Ano naman po yung magiging epekto nito sa atin, sa Philippines? Yung bababa yung natin, yung pagkuha natin ng mga imports. Kasi pag kumukuha tayo ng imports ng energy, especially ng oil, ng crude, kasi po kung hindi nyo po alaman, isa po sa ginagamit natin enerhiya sa Pilipinas ay crude oil. Ang crude oil po natin ay hindi naman po nagagaling sa Pilipinas. Ito po ay inaangkat from Indonesia at napakamahal po nito. Even DOE, Secretary ng DOE, si kalimutan ko po, Garbin? Kalimutan ko na yung kanyang pangalan. She was saying that this explored Malampaya 1 East gas field, magkakaroon daw po tayo ng kumpiyansa sa ating bansa na bababa yung dependency natin sa imports which is mahal at magkakaroon tayo ng stabilized energy supply at presyo. Kasi usually kapag nag-i-import tayo, ang daming tax or usually mas mahal. Tapos 'di ba nagkakaroon tayo ng sa ibang bansa para magbenta sila ng murang energy. Pero kung ang energy, ang krudo, gagaling mismo sa Pilipinas, mas mura ito dahil locally ito maibebenta sa Pilipinas. At ang sabi pa, if I'm not mistaken, as ni Secretary sa DOE, ang Malampaya Malampaya gas field ngayon na ginagamit natin, madideplete na po ang kanyang reserve. So kinakailangan talaga itong in-explore na to. I think gusto ko rin po i-share sa inyo sa mga statement ni Pangulong Marcos, and I think while I was researching this for 3 days, nakita ko talaga and dito ko masasabi that I really admire our president kasi hindi ko nabasa ito sa publication sa local Hindi ko masyado nakita. Pero parang may sinabi si Pangulong Marcos na parang after na explore itong Malampaya, ang sabi niya dito, this Malampaya 1 East gas field ay nasa loob ng EEZ. Kung gusto daw po kung gusto daw po makipag-usap ng China or may issue sila, the only way is to dialogue. At ang parang dito. Ayun. Tapos sasabi dito ni PBBM that he will, whatever it takes, will defend the Malampaya 1 East gas field. At sabi niya dito, he will make sure as the President of the Philippines, magkakaroon po ng fast track sa pagde-develop at pag-e-explore nitong natagpuang Malampaya 1 East, especially with the help of our international group. At sinigundahan to ni Secretary Teodoro. Sabi dito, whatever the stance of China, kahit daw they have the strong stance dito sa West Philippine Sea or sa South China Sea, it is our right as Filipinos to stand against anybody who's claiming their own right towards this. At ang paliwanag dito ni Secretary Gibo Teodoro, they will add all necessary security measures para
malapit po sa Philippine Sea. Ito po ang USS Abraham Lincoln. This strike group in partnership with President Bongbong Marcos will not allow China to unilaterally have control in South China Sea, especially dito sa bagong explored na Malampaya 1 East gas field. America and together with President Bongbong Marcos both insist to respect each country's international rights. Kaya ako nung nabasa ko to, I was so proud. Hindi ko akalain na marami pala mga hindi na ilalathala sa publications or sa mainstream media or even local bloggers na nakikita na hindi ito pinapaliwanag na ito pala ganito katindi ang stand ng ating Pangulo pagdating sa China, especially dito sa Malampaya. Ano ang sabi ng China dito? Sabi niya dito, kiniklaim daw po ng bansang China that the Malampaya is under a territory that is on a disputed waters. Ina-urge daw po nila ang Pilipinas to stop their exploration with international group and to stop dealing with Americans about this issue kasi maaari daw provoke ng issue o ng malaking gulo. Ang gusto daw po ng China, ni President Marcos, do diplomatic talk daw po sa China. But nga po, as far as we have heard earlier, President Bongbong Marcos has the strongest stance ever that I can testify on my own experience sa pagbablog ng politika that this is the strongest statement ng ating Pangulo towards China. Kaya ako naniniwala ako, Philippines never and has never been weakened nung umupo si Pangulong Marcos. Kasi sa totoo lang, titignan po natin sinasabi ng ibang mga vlogger o ibang mga government official na hindi tayo mananalo sa Pilipinas. Bakit nagkaroon ng stance, 'di ba? Ng confidence ang ating Pangulo na whatever happens, isi-secure natin itong Malampaya East 1 gas field against other people claiming it even if it's under contested territory, 'di ba? Sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Dito mo makikita yung resilience ng ating Pangulo that whatever it is, kahit na haring tinatakot na siya ng Chinese government, alam niya that Philippines still have the last say deep. And ako naniniwala ako, even the President know. Kasi hindi siya magsasalita ng ganyan kung mahina tayo. Kasi namin niyo naman po yung panahon ni Duterte, di ba? Lagi niyang sinasabi sa lahat ng tao, mahina ang Pilipinas, hindi tayo kailangan magsalita against Philippines. Even Senator Robin Padilla were saying na pagka tayo nagsalita ng hindi maganda, maaari ma-provoke natin ng China. Pero what does the President of the Philippines is saying? Kaya ako talagang sana ano pa man na mangyari, tapusin niya yung termino niya. Kasi talaga yung stand niya sa China, talagang naandun eh. Dito mo makikita that the President is actually the President representing Philippines, Filipinos, not the President of China or not the puppet president ng China or a president that is representing the Chinese government, 'di ba? And also, ano pa ba? Dagdag ko is okay, dagdag information ko lang po sa inyo. Sa Malampaya East 1 gas field, ang meron do mga scientifico that it has 98 billion cubic field of natural gas. Kaya even China is literally pinupush nila yung narrative nila against Pangulong Bongbong Marcos. But, our president, my favorite president right now, he don't care. He will say what he want to say and he will stand for the Filipinos. Ano pa sinasabi dito? That the gas field will boost an energy output for more than 10 to 20 years. Pag ito daw po na-explore at na-develop, yung ma-convert nito na energy to our country. Ano pa ba? Ano pa ba idadagdag ko dito? Okay. Ayun, yun yung mga bagay na gusto kong ipunto po sa inyo. Kaya po personally, isang vlogger, Filipino po ako by blood, and I'm a citizen also. Filipino citizen po ako. Andito po ako sa state. Lagi ko po sinasabi, kayo makikinig, kayong magtitiwala sa mga tao doon. Even Commodore J. Tariela, binabanata na siya ng Chinese Embassy sa Manila, but he still push the narrative na hindi yung totoo, that there is a reason why we are pushing this narrative sa West Philippine Sea. Guys, huwag niyo pong hahayaan na ang bansang Pilipinas ay sinisira ng mga taong pilit na sinasabing pro-Pilipino sila, pero ang kanilang statement ay pro-China.
lagi niyo pong tanungin at maging skeptic kayo sa mga ganitong klase ng tao dahil ako po naniniwala ako, mas masahol ka pa sa, ah, ah, ano ba yung isda na yun, malabsa? Tama ba? Yung sabi ni, Jose Rizal, yung parang malansang isda, mas masahol ka pa sa malansang isda kung hindi ka marunong magmahal sa sarili mong bansa, 'di ba? Kaya ako sa totoo lang, kino-call out ko kapagka may nakikita akong gano'n kasi the fact of the matter is, you are in your country, nasa Pilipinas. Mo kailangan ipaglaban ng ibang bansa. Hindi mo kailangan i-push ang naratibo ng ibang bansa porket sinabi nilang mas malaki sila, mas magaling sila. No, dapat i-push mo yung narrative ng bansa mo. Push mo yung narrative ng presidente mo because the president is actually standing towards what is right for the Filipino people. Hindi doon sa mga vlogger na binayaran, nakapag-training sa China, na merong financial benefit sa ginagawa nila para sirain ang Pilipinas sa loob, 'di ba? Ayun lang. Ang tawag dito, sa lahat po ng sa lahat po na nandito, maraming salamat. Ito lang po nagkaroon lang ako ng live podcast ngayon at ako lang po sa ngayon ang nandito po dahil po ah, sa susunod po na mga araw, may mga malalaking mga tao ang darating at mga tao na may sabihin natin mga eksperto sa politics at eksperto sa West Philippine Sea ang darating po sa ating channel na hopefully po ay makapasyal po kayo at paano ba? Makapasyal po kayo at ma-share nyo po yung ating channel. Kasi if I'm not mistaken, susunod po na darating ay sabihin ko na ba? Di ko nagdadalo isip ako sasabihin ko kasi parang actually ah, hindi ko alam kung kilala ng lahat, pero kasi pagdating sa West Philippine Sea, siya mismo ay merong sabihin na nating alam. Like sabihin na nating 92 na kung kumbaga kay Justice Carpio, especially sa politika, ang darating din po sa ating channel this week. And ano pa ba? Yun lang so far. Yun lang at ano ba? So far sa ngayon, naku maraming salamat kay especially kay Ma'am Andrea D. I wanted to mention you specifically kasi yung video mo talaga nakatulong sa ating Facebook fan page at saka dito sa YouTube channel natin kasi hanggang ngayon po sabihin na natin nag-viral siya within 1 or 2 days. Yung pagka-post ko po nun talagang pulusok yung channel yung fan page natin for Philcast. And then up until now, marami pa rin tao mga nagsi-share at saka nagme-message doon sa reels na ginawa namin ni Ma'am Andrea. So ma'am, thank you po sa inyong support. Sa lahat ng mga gusto pa rin tumulong sa channel natin para mas makilala tayo. Again, ito pong channel natin, meron tayo sa Facebook, meron po tayo sa YouTube, meron tayo sa ah, Spotify, at saka meron tayo sa TikTok. Hahanapin niyo lang po yung pangalang Philcast at doon mafa-follow niyo po kami. Tandaan niyo po guys, ang importante po dito, lahat tayo magtulong-tulong tayo. Either you're pro-politics or you're not into politics, pero gusto mo magkaroon ng opinion about sa mga uh, pressing issue sa politics. Pwede po kayo sa ating channel. Ano pa ba? Yun din po pagdating nung isa sa malalaking YouTuber dito. Ako po yung nagpapasalamat din kay Boss Dance dahil at saka kay Ma'am Meshang sa tulong nila dahil naimbita natin si mamaya ipe-play ko may outro siyang ginawa para sa channel ko. Naku, napaka-happy ko. Yung mga nakikita niyong intro at saka outro, pinagsama po yung mga sasabihin ko na lang lahat hindi ko na babanggitin yung pangalan pero masasabi ko na dahil pa sa walang sawang suporta ng mga viewers at mga tao na gustong tumulong sa atin to push yung channel natin, masasabi kong they are considered as a Philcast team. Ayan. Sila po ay nagtulong-tulong to create yung intro, outro, tsaka mga credits natin dito sa channel. So maraming salamat po. Sino pa ba? Yung mga nandito, Maria Perez, Boss Dance, Jace Alcantara, diba? Si Russell, sino pa ba? Ba't hindi gumagalaw? The issue, Ma'am Andrea, ayan. Thank you thank you sa inyo. Basta tulad nga ni sinabi ko for everyone, especially kapagka meron tayong invite sa taas, pauna na po ako nagsasabi. Even Ma'am Andrea knows this. Weakness ko po talaga yung mag-multitasking.
'Di ba? Kasi nagsusulat ako dito, ito, ayan, iPad ko. Diyan po nagsusulat ako ng note habang kausap ko po yung ating invite sa taas. Pagpasensyahan niyo na if next time hindi ko mabasa yung mga, pangalan ninyo sa baba, pero I'll try my best to read it, 'di ba? Sa susunod na reply. Ano pa ba? Ayun, sana mag-stay kayo kasi ipe-play ko yung mga video na nagawa po ng ating team at, sana po i-share niyo ito 'no. Again, maraming salamat po sa walang sawang support. I know maliit pa lang po yung channel natin pero because of small support or sa mga walang sawang support na may mga tao man nagse-share ng ating video, malaking tulong na po yun sa akin personally. Sa dami po ng ating ginagawa, i-edit ng video, kakausap ng mga tao. Kung alam niyo lang po, 'yan, kung paano ako nag-i-schedule ng mga taong darating sa ating channel, naku, katakot-takot na eyebags. Ang, ating, ginagawa or inaabot para lang po magawa ito, maisakatuparan, maimbita 'tong mga naglalakiang mga vlogger, sabihin na natin, sa YouTube. So, stay put lang po, ipapakita ko po sa inyo yung intro natin, yung outro at ano pa ba.